Simulan natin ang ating pag-aaral sa Edukasyon sa Pagkapakatao 10. Ang unang aralin ay may pamagat na pagsusuri ng makataong kilos. Subalit, bago natin ito magawa, kinakailangan muna nating malaman kung ano-ano ang uri ng kilos ng tao. May dalawang uri ng kilos ang tao. Una ay tinatawag nating act of man or kilos ng tao, at ikalawa, human act or makataong kilos. Unahin natin ang act of man or ang kilos ng tao. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagkurap ng mata, pagtibok ng puso, paghikab, at paglaki. Kalimitan, ang mga act of man ay bahagi ng physiological at biological na pagkilos ng tao. Ang mga katangian ng act of man ay ang mga sumusunod. Una, ang act of man ay natural. Ibig sabihin, bahagi ito ng pagkilos ng isang tao. Ang ikalawang katangian ng act of man or kilos ng tao ay sinasabi nating hindi ito ginagamitan ng isip at kilos loob. Ibig sabihin, hindi mo na kinakailangan pang gamitin ang iyong isip at kilos loob kung gugustuhin at gagawin mo ang paghinga, pagkurap ng mata, paghikab, at iba pa. At ikatlong katangian, dahil hindi mo ito ginagamitan ng isip, ng kilos loob, walang aspeto ang mga act of man or kilos ng tao. Narito ang mga katangian ng makataong kilos or human act. So, sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan natin ay gossiping. Ang lahat ng human act ay ginagamitan ng kaalaman or ng isip. Ikalawa, may kalayaan ka sa pagpili kung gagawin mo ba o hindi ang isang bagay. Ikatlo, may pagkukusa. At dahil ito ay ginagamitan ng isip, may pagkukusa, ginusto mo itong gawin, may kalayaan ka sa pagpili, mayroon kang pananagutan sa iyong mga makataong kilos or human act. Ibig sabihin, may responsibilidad ang isang tao sa kanyang ginawa at sa magiging epekto nito. Kapag ating pagkukumparahin ang kilos ng tao at makataong kilos, maaari natin itong mas madaling maalaala kapag una titingnan natin ang aspeto ng isip at kilos loob. Sa kilos ng tao or act of man, hindi na ito ginagamitan ng isip at kilos loob. Samantalang sa makataong kilos, ginagamitan ito ng isip at kilos loob. Pag sinabi naman natin kalayaan sa kilos ng tao or act of man, ito ay bahagi na natural tayong ginagawa ang mga bagay na ito. Samantalang sa makataong kilos, may kalayaan tayo kung susundin ba natin at gagawin ang makataong kilos. Kapag tinignan naman natin ang responsibilidad o pananagutan, sa kilos ng tao, wala tayong responsibilidad o pananagutan. Samantalang sa makataong kilos, ay mayroon nito. Ito ang dalawang uri ng kilos ng tao. Sa susunod na recorded lecture, pag-uusapan naman natin ang iba't ibang uri ng accountability.